So mga ma'am sir, it's a new day here in Hong Kong. So for today, we will be going to Quarry Bay. Doon tayo papasyal. Ang tagal ko na rito ngayon, ko lang siya na-realize. So dalawang buildings nga siya, dalawang magkatabi. Okay guys, we're aboard the tram. So yung pagbabayad pala rito, pwede cash, pero dapat exact amount. Well, this is my first time here. And so far, okay naman. I mean, you'll get to see the other side of Hong Kong. Kasi usually talaga dun sa Tamar Park or dun sa Avenue of Stars, sa may Tsim Sha Tsui. Tinatiming ko na walang dadaan. Ang hirap pala talaga. Ayun, habang wala pang tao, please. Bala na, okay na yun. Lakas makaano, jet to holiday. Kala mo nasa Dubai ka. Oh, saan ka ngayon? Anong say ng Burj Khalifa dito, di ba? Welcome to Dubai! A new day here in Hong Kong. So for today, I will be going out. Ayan, it's been a while since I last went out dito sa bahay kasi usually talaga nag-edit, ayan, nagpapahinga before I formally start my new job here in Hong Kong. But that's another story. But anyway, for today guys, pupunta tayo. Actually, napuntahan na natin siya before. 3 times ko na siya napupuntahan. Pangatlo ngayon. So we will be going to Quarry Bay. Doon ko kayo papasyal mga ma'am sir. Sa Quarry Bay, sa North Point, and sa Fortress Hill. Although yung last spot na pupuntahan natin, sa more than 6 years ko dito sa Hong Kong, hindi ko pa siya napupuntahan. So sabay-sabay natin siyang pupuntahan today. But anyway, ayun. For today's perfume, for today's scent, I am using this one, Diptyque Orpheon. Yan, nabili ko to dito lang din sa Top Accessories sa Hong Kong. So this is one of my go-tos talaga when it comes to, you know, pabango. And then yun, simpleng ano lang talaga, simpleng shirt. Ayan, dahil sobrang init ngayon dito sa Hong Kong, mga ma'am sir. So I suggest talaga na, well, naka-black ako. Ang init pero naka-black pat. Ganun talaga, kung makikita niyo yung wardrobe ko, halos lahat ng damit ko puro black. Kasi yun yung pinakamadaling isuot or bagayan, di ba? Yung daming pagpipili ang kulay, pero babalik at babalik ka pa rin sa black. So once you go black, ay, iba pa rin. Joke lang. Dalawang lines lang ng MRT sasakyan natin. So, from Red Line, tatawid tayo ng Hong Kong Island Line, which is yung blue line. And then, doon na yun. Yung Quarry Bay, North Point, and Fortress Hill. Right? So, yun. Mga ma'am sir, kung gusto nyo akong samahan sa ating ganap for today, let's go. Habang nag-aayos pa ako dito. So, ayan. Ngayon ko lang ulit nagamit to. Yung mga bracelet na to na pauso. Ewan ko, kapag bumibili talaga ako, I always make sure na, ayan, ginagamit ko talaga sila. Kasi sayang, di ba, kung hindi natin sila gagamitin. So, might as well, matagal-tagal ko na silang hindi nagagamit. Katulad nitong shoes na to, tagal ko nang hindi nagagamit to. Tagal ko nang nabili to. Pero yun, mukha namang bago pa rin siya. But yeah, this will be our shoes for today. Actually, go-to shoes ko siya before. Pero, for some reason, kasi medyo mabigat nga to, medyo chunky. Kaya hindi ko na masyado nagagamit. So ngayon, gamitin natin siya ulit. Okay, tama na. Let's go! So guys, dito na tayo sa Admiralty Station. So from here, transfer lang ng platform. Going naman doon sa Quarry Bay. Bound to Chai Wan yung sasakyan natin na train. We're now here sa Quarry Bay MRT Station. So from here, around 5 minutes walk pa. Going down sa first destination natin for today, which is yung Instagram famous na Monster Build. As I mentioned, it's my 3rd time na mapuntahan yan. Pero for the sake of mga subscribers or followers natin na gustong malaman kung paano nga ba ito puntahan, this is for you guys. We are going to exit at exit A. So, yun yung nearest exit going doon sa Monster Building. Actually, there are 2 ways para mapuntahan yung Monster Building through MTR. First is ito, yung Quarry Bay Station, or pwede rin doon sa Taikoo
station. Kasi yung mismong Geek Fat building, or yun nga, yung Monster building, in between siya nung 2 stations na yun. Ayan, medyo lakaran portion lang. Although pareho kasing, sa parehong MRT station, kailangan nyo maglakad para mapuntahan yun. Like, halos same lang din naman. So, since galing tayo ng Central, or galing tayo na Admiralty pala, Quarry Bay yung pinakamalapit na station, or yung mas mauunang station. Eh, medyo konti ang tao today, dahil nga mukhang nasa office pa ang mga otaws. Isang akyat pa pala. Hala ko dito na. Yeah, sobrang efficient lang din naman kasi talaga ng MRT, guys. Kaya yun, very madali lang talagang mag-commute and puntahan yung mga spots dito. So ito nga ang una nating target. Okay, for our Jet 2 holiday. So guys, exit na tayo dito. Exit A, Taiko Place. And then right after exiting dito, ayan, nandito na tayo, Quarry Bay. And then ito, on this side, dito tayo lalakad. Papunta doon sa Geek Fat building. Diyan mainit today, guys. And by the way, as you can see, ayan, may mga trams dito. Pwede nga din yung sakyan nyo around Central Hong Kong or Hong Kong Island area. And then, alam ko dito banda, ayan, makita nyo may Braemar Hill, di ba? Sa bus. So, meron parang hiking place dito na hindi naman siya ganun kahirap akyatin or i-hike. So, if you're into hiking, pwede nyo rin option yan. Pwede nyo rin puntahan. So, ito yung Taiko Place. Maganda rin yung mga offices na nandito pa dito. Hindi na tayo tatawid dyan. Gawin natin. Lakad lang tayo on this side. Dire-diretso lang. Actually yun, maraming tawag dun sa Monster building. I mean, marami siyang name kasi parang parang interconnected yun ng mga buildings na na-build noong 1960s pa. So, very luma na. Again, if you're very much familiar dun sa Monster building na pinakasikat na movie na na-feature yun is yung sa Transformers. Ayan, and kung Kath din kayo, doon din nag-pictorial si Catherine at si Alden doon sa Hello, Love, Goodbye na movie nila. Okay? So yun, as I mentioned, maraming mga buildings yun na konektado that makes up that concrete jungle nga. So, ayan, alam ko, Geek Fat building yung isa, Mountain Mansion naman yung isa, and may isa pa may isa pang tawag, or may isa pang building na nagko-comprise nung Monster building. Medyo mahaba-habang lakarin. Sabi doon sa Google Maps, up to 5 minutes pa na walk from Quarry Bay MRT station. So yun, kung trip nyo rin sumakay ng tram, okay din, itry yan. So from here, pwede nyo bagtasin from North Point or from Quarry Bay hanggang doon sa Western Market or yung pinakadulo hanggang lagpas na ng Central Station yan. So yun yan, medyo matagal-tagal lang pero it's a nice experience as well and mas mura siya kumpara dun sa MRT or MTR. So actually yun na to guys, ito. Nakita nyo na building na yan. Yan. Yun na yung Geek Fat or Mountain building. Sa loob nun, papasok pa kayo, dun na yung iconic or Instagrammable na Monster building spot. Medyo mainit lang talaga. Summertime in Hong Kong, legit. Mas mainit pa. Feeling ko halos same na sa Pilipinas. Ganong level na. Be prepared. Dala kayo ng fan, cooling wipes, tsaka mga pamalit na damit kung pawisin kayo katulad ko. So actually ito yung sinasabi ko na parang hiking trail dito. Mga park trail. Dito na yung malapit. But anyway, if you're coming from Quarry Bay Station, so dun tayo lang galing. Once na narating nyo na tong signage na to, lilipat lang tayo or tatawid lang tayo doon sa other side, and then meron lang tayo eskinitang papasukin para mapuntahan nga yung Monster building. And medyo tagulang talaga kasi guys yung entrance papunta doon mismo. Hindi siya halata, kaya minsan medyo nakakaligaw. Nung first time na lang namin pumunta rito, hindi rin namin alam kung saan yung pasukan. Pero yan, through this vlog sana may turo nating mabuti kung saan nga ba kayo papasok. So yun guys, ito na yun. Oceanic Mansion. Makita nyo. Ito, Kings Road. Mountain Mansion. Ito na, pagpasok nyo rito, dito na yung Monster building. Okay, yan. Makita nyo ito yung entrance na yun. Actually, it's a residential area. Kaya, mapansin nyo,
medyo tahimik at yung mga stores na nakapaligid. And then yun, bawal na rin magpalipad ng drone dito. So you know. So wag nyo nang i-attempt kasi last time meron na rin kami, may nakasabay na rin kami before na nagpalipad ng drone tapos na-report siya nung isang resident dito kasi nag-away talaga sila. Make sure na lang na mag-comply tayo, di ba? Dahil dito sa Monster Building may batas. Bawal mag-drone. Bawal mag-drone. So yun guys, this is the Monster Building. So you can see sa personal. Okay, akalaan niya parang simple lang siya. As in, nakuha siya minsan sa mga edits and all. If I remember correctly, mas matingkad yung colors before ng mga building or ng mga flat or houses dito sa building na to. Pero ngayon parang ang tamlay na or ang lamlam na ng kulay. Alam ko parang may dark red pa yun or bright red. But yeah, basically that is it. Ito na yun. Yung Monster Building na tinatawag nga, no? To be honest, in person, hindi naman siya like sobrang groundbreaking na kapag nakapunta ka rito, wow, yun na yun, di ba? Very parang pagpunta mo rito, pagdating mo, mapapakanta ka ng Darling, hold my hand! Tapos biglang sabi na, nothing beats the Jet2 holiday. Ganun yung feels kasi. Ito na yun. Ito na yung dinayo natin dito. But, ayun, if you're a big fan naman ng Transformers, for example, or fan kayo ng Kath din, for that hello, love, goodbye shot na gusto nyong gayahin, trip nyo, go ahead, di ba? But still, I just want to, you know, set the expectations. Kasi even before, nung first time ko, parang, okay, ito na pala yun, di ba? Pero, again, kanya-kanyang trip, di ba? Kung gusto nyo puntahan, go lang. Madali lang naman siyang puntahan. Pero yun, kung pupuntahan nyo to, meron pa akong ibang gustong i-share sa inyo ng mga spots na malapit din dito, guys. Para hindi naman sayang yung punta nyo. Kasi kung tutusin, medyo malayo to, dun sa mga spots na usually napupuntahan natin. Right? Like 20 minutes drive siya from Kowloon or TST area. Tapos around, kapag MRT or MTR naman, medyo mabilis lang. Pero still, di ba, yung effort at yung time ng pagpunta ninyo para ma-maximize niyo, puntahan pa natin or alamin pa natin kung ano yung pwede nating magawa around this area. Kaya let's go. Let's do this. Naalala ko nga parang 3 years ago, meron pang rito Arabica Coffee. Ngayon, sarado na or wala na rin. Pero ayun, meron dito Monster Books and Gifts. Na-coin siya dahil ito nga yung Monster Building. Okay guys, na-figure out ko na. Ito naman yung Yichong Building. Yung kanina, yung Mountain Mansion. Dito yung may red. Or yung may bright red na na building. Ayan, ito yun. Ito yung una namin napuntahan ni Love, ni Jam. And dito din alam ko yung merong cafe. Ayan, makita nyo, mas bright. Ayan, may mga red na color. Ayan, ito yun, yung Yigfat. So I suggest, ito yung mas puntahan nyo kumpara. Ay, ito pa, may Arabica pa nga. O diba, sabi sa inyo dito nga yun. Ito yung napuntahan namin ni Love. Ito yung mas picturesque or mas Instagrammable. Ayan, so ito yung sinasabi ko na Arabica Coffee. Dito sa other side ng Monster Building. So ito yun guys, ito yung isa pa. Ayan, makita nyo bright red, mas colorful kumbaga. Pero yun nga, residential din to. So, tinakpan na rin nila. Ayan, kung makikita nyo. Dati, walang harang yan or walang barricade. Ngayon, meron na. Kasi, hindi na nila inaalaw na umakyat kayo dyan. Yung katulad ng shot nila, Kath and Alden, sa movie nila. But anyway, ayan. Ito yung Yichong side or buildings. Yung kanina, Mountain Mansion, tsaka Ocean View Mansion. Diba? Ang tagal ko na rito ngayon ko lang siya na-realize. So, dalawang buildings nga siya, dalawang magkatabi. Pero same din, katulad nung sa kanina. Hindi naman siya like, sobrang makikita mo like, oh my God, this is it, this is Hong Kong, ganong level. Basta, sakto lang, di ba? Kanya-kanyang trip, pero just setting the expectations, okay? Kung galing kayo ng Quarry Bay, pinasukan natin kanina, lakad pa kayo konti, tapos may makikita kayo na entrada ulit or entrance. Ito yon, residential building or area rin to.
Ayan, ito yung entrance niya. Pag nakita ko yung bakery, ayan yun. Ayan, Gentle Bakery. Bili muna tayong tubig dito sa 7-Eleven. Dahil ang init. Kasi yung difference, ito 10.50 Hong Kong dollars, si maliit 9. So, kahit medyo mabigat, ito na yung kunin natin. Parang sarap ng croissant na lang, hotdog croissant. Chocolate. Asa mahal. Huwag na. Ito na natin merienda sa susunod natin pupuntahan. Okay. So yun mga ma'am, sir, bala ko magka-tram na lang ako from here sa Quarry Bay papuntahan ng Fortress Hill. Although, pwede rin naman mag-MTR, pero yun, doon na lang ako sasakay. So, yung sasakay natin from Quarry Bay is tram going to Western Market area or Western Market direction. Sayang natin naabutan dahil nakastop pa. Pero yung sasakyan natin, dito yun, 18W Mount Parker Road Station. Let's go! Okay guys, we're aboard the tram. So yung pagbabayad pala rito, pwede cash pero dapat exact amount or pwede ring octopus. Pero yun, magbabayad kayo right after you alight or disembark the tram. So yun mga ma'am sir, we alighted dito sa Fortress Hill. So from here, walking distance na lang yung sunod nating pupuntahan, which is known as the Little Dubai dito sa Hong Kong. So kung gusto nyo malaman pa yan, samahan nyo ako guys. Let's go. So dito banda sa North Point area. Medyo mga makaluma naman yung mga buildings, mga makikita nyo. Ayan. Although after this kasi is Taiku, Quarry Bay, North Point. Ayan, medyo mga ano na rin yan. Mga business centers na rin. O may mga business centers na rin dyan banda. Pero specifically itong Fortress Hill, very residential yung area na to. Ayan, JHC. Maraming ganyan dito sa Hong Kong. Diyan kami bumibili ng mga, gamit-gamit. Japan Home Center. Mas known siya as JHC dito sa Hong Kong. From the tram station, which is Fortress Hill Station, naglakad lang tayo. Dire-diretso. Liliko tayo dito, Oil Street. Ayan. Pagtumbok natin ng Oil Street, turn right lang tayo papunta rito. Ayun, may Hana Musubi. Parang nakaka-tempt. But anyway, ayan, dire-diretso lang tayo dito. Ayan, makita natin may AIA Tower. So, dire-diretsoin lang natin tong part na to para nga mapuntahan yung dapat nating puntahan. Actually, dapat pala tatawid pa tayo sa kabila. Tawid pala tayo rito. Pagdating ng AIA Tower, ito, tawid tayo rito. So, ayan, pagtumbok natin ng AIA Tower, turn left naman. Doon tayo, lalakad. Okay, so dire-diretsuhin lang natin to. Medyo mainit lang talaga ha. Pero kakayanin. Medyo pawis-pawis na nga. Ayan, merong ano to. Chaology. Tapos, ayan, may Mannings. May Starbucks. Nakakatempt mag-Starbucks. Ayun guys, masarap to. Ito, yung shaking lemon tea. Kung nakikita nyo yan dito sa Hong Kong. Hindi lang talaga ako pwede na sa milk tea. Pero masarap yung peach lemon tea nila dyan. Ayan, shaking lemon tea. You can check that one out. Anyway, natatempt ako mag-Starbucks pero hapon na kasi. Ayan. Sarap sana magpalamig. Lalo na yung ganitong kainitan ng panahon talaga. Diba? Sarap talagang sumipsip ng malamig na coffee. Sumipsip talaga. Pwede mo uminom na lang. And may Taihing din dito. Hindi pa namin natatry dito pero okay din daw yung roasted goose nila dyan. Hindi pala dapat tayo tumawid dun sa AIA Tower kanina. Kasi nag-turn left lang tayo. Dire-diretso dahil ang pupuntahan natin is to, yung East Coast Boardwalk. Okay, yan yung target nating puntahan. So, dapat pala hindi tayo tumawid kanina. Dahil wala lang tawiran dito yung sa side na yon. Ayan, dire-diretso yun lang natin to. And makakarating na rin tayo sa ating paroroonan.
Ayan, tip lang din, mas okay na puntahan tong Little Dubai na to or itong area na to ng medyo pa sunset na or hapon, paggabi para mas ma-appreciate nyo siya. So later papakita ko kung bakit. Para dun sa mga hindi nakakaalam lang, di ba? At ako first time ko, like sabi ko nga kanina, in my more than 6 years of staying here or living here in Hong Kong, first time ko nga pupuntahan to, kaya sabay-sabay natin siyang i-discover. Doon lang pala banda para medyo mga makaluma yung building. Dahil pagdating dito guys, makita nyo, ayan yung AIA Tower, di ba? Gaganda na rin ang building dito banda, sa may ano, sa North Point. I mean sa Fortress Hill, di ba? So ayan, kapag nakita nyo tong building na to, ano pangalan? Along Electric Road, ayan. Lee and Man Commercial Center. So tatawid lang tayo dyan, then doon naman tayo lalakad on the other side. Kasi mag-right na tayo doon sa corner na yun. Okay, so tayo na lang natin dito, tumawag. Pero yun nga, ang ganda ng building na to. Fairness. So yun na, yung sinusundan natin. East Coast Park Precinct, East Coast Boardwalk. Dire-diretso lang daw. 12 to 15 minutes from Fortress Hill Station. Ito. Actually, yung Fortress Hill MTR Station, lapit na rito eh. Pero yung mismong tram station, yung binabaan natin kanina, yun yung medyo malayo-layo. Okay, kaya pala familiar tong 148 Electric Road. Alam ko dito kami nag-apply ng visa noon. Japan Visa. Ayan. Alam ko dito yung visa agency office. Visa office nila, VFS. Dito sa Hong Kong. Ayan, kaya familiar pala yan. Anyway, dito na tayo lalakad guys. Okay. Papunta nga doon sa East Coast Boardwalk. Look what I found guys. There's a cute panda over here. The Hong Kong Tourism Board. Actually, meron silang mga ganitong design before. Hahanapin mo. I mean, isa-search mo sila or, you know, parang Pokemon. Gotta catch them all ang atake ng mga panda around Hong Kong. So, ito yung isa dito sa Fortress Hill. Super cute. Look at that. Anyway, yan. Dito yung makikita sa Watson Road. Okay? So, doon tayo nang galing kanina. Dire-diretso lang. Ito na yung papunta ng boardwalk. Makikita may playground din dito. Skate park. And mukhang kasagsagan palang init, no? Mukhang tama ba ang desisyon na ganitong panahon tayo talaga nagsisipag, no? Na maglagalag dito sa Hong Kong. But it's better to be late than never. Talaga. Like, in my 6 years here, dapat talaga papuntahan natin yung mga ganito, di ba? We are now here, East Coast Park Precinct. So this is the other side of Victoria Harbor, mga ma'am, sir. Medyo against the light lang, no? But yeah, this is it. Medyo may construction lang na nangyayari dito sa side na to. Pero this is another park that you can visit here in Hong Kong. This is my first time here and so far okay naman. I mean, at least you got to see, diba? Or you'll get to see the other side of Hong Kong. Kasi usually talaga dun sa Tamar Park or dun sa Avenue of Stars, sa may Tsim Sha Tsui. So this is another perspective of Hong Kong Island. Diba? Overlooking yung Kowloon side. Now we are just waiting for the sun to set. And yun, okay dito siguro lalo kapag ganitong, or kapag winter. Although mahangin in fairness. Mahangin and maganda yung lighting dito. Ayan, kaya okay din maglakad-lakad. And marami ring mga nagja-jogging. So yun, as you can see, marami mga upuan, marami mga seats or bench na pwedeng pagpahingahan. Pwede kayo mag-relax. Ayan, marami rin yung nag-workout. And ayan, marami nagki-picture. Diba?
Kasi yun, merong malaking Victoria Harbor na signage doon or fixture na makikita doon banda. But yeah, it's nice to see or to discover this side of Hong Kong din. Nakakatawa lang minsan, no? It took me more than 6 years to discover or to go here. Kasi di ba minsan may mga ganong point or merong thinking or mentality kumbaga. I'm not sure if this also applies to you guys. Pero kunwari, katulad ko na dito sa Hong Kong na nakatira. Alam mo yun, minsan hindi mo papasyalan yung mga ganitong lugar kasi at the back of your mind or naisip mo, pwede mo naman siyang puntahan soon kapag may free time ka na, ganyan, or basta yun, parang may ganong thinking. Kahit yung mga friends ko sa SG, kunwari mga pinuntahan kong ibang parts doon, hindi pa nila napupuntahan, parang more than 7 years na yata sila doon. So same mindset. Kahit naman sa Pilipinas, I think parang applicable din siya in some way. Like for example, mas nagta-travel tayo abroad kesa mag-travel sa Pinas. Although ngayon, sa bali-balita ko, no, lalo na yung mga domestic flights daw, mas mahal na yung domestic flights. Papunta like, for example, pupunta ka ng Bohol or Palawan, mas mahal na as compared dun sa plane ticket papunta ng Thailand or ng Vietnam, for example. Nakalungkot in some ways, pero may ganun talaga, no? May mga ganun talagang pag-iisip, may ganung, kumbaga may ganung thought sa'yo. Pero yun yung nalaman ko ngayon, na sana matry pa natin. Ako, personally, I would like to try na mas ma-explore pa tong Hong Kong and mapuntahan din, ma-discover yung iba't ibang mga spots. Kasi to be honest, itong Little Dubai na to, hindi na siya bago eh. Pero ako, bago siya for me, of course, dahil first time natin. Pero gusto ko lang din kayong ipasyal, gusto ko lang din ipakita to sa inyo guys. Para naman hindi tayo julet. Hindi naman, meron tayong may offer na bago, but meron tayong mai-share na bago sa mga subscribers natin. Lalo na yun nga, yung channel natin, yung isa sa mga go-to channels na pagdating dito sa Hong Kong. So, I will make sure guys na dalhin kayo or pasyal pa kayo rito sa Hong Kong. So, yun. Ganda lang, saya. Sayang di ko kasama si Jem ngayon, pero na-enjoy ko to. Na-enjoy ko yung mga ganitong moments, you know. Ito yung sinasabi nila na Little Dubai, okay siyang puntahan. Lalo na kung gusto niya ng something new, something na bago sa paningin, bago sa feed ninyo. This is the sunset view from here. Ayan. Diba, kakaiba naman. Tapos, ito yung, ayan, may mga bench sila rito. Tapos, may mga, ayan, no, may mga drink holders. Meron kayong kape dyan, or tea, milk tea. Pwede kayong mag-chillax. Pwede lang kayo umupo rito while watching yung sunset. Diba? Perfect spot siya for sunset, ano bang tawag doon? Sunset chill. Diba? Perfect spot siya for sunset viewing. Ayan. Kasi ang dami rin mga doggos dito. Ayan, no? Pinapasya nila yung mga doggos nila. And then, ito yung sinasabi natin na Victoria Harbor signage dito sa may Little Dubai or East Coast Prison. Tinatiming ko na walang dadaan. Ang hirap pala talaga. Ayun, habang wala pang tao, please. Ayan, kita na ba ako? Naku, may dadaan na naman. Hindi na natin ma-achieve. May damaan na naman guys. Isa pa. Let's try. Pwede natin. Okay, go. 널 바라보며 yeah 하고 싶은 말 Bala na, okay na yun. So yun mga ma'am sir, it's already 6:30 PM pero makita natin, taas pa ng araw. Since yun nga, summertime, so obviously, ganun talaga yung siste. Mas matagal yung sunrise or yung umaga. So yan, from here, kita nyo, daming yate. Hong Kong talaga, isa sa pinaka-mayayaman. Maraming mayayaman, di ba? Pero may mga yate-yate dyan. So yan, on this side, makikita natin para merong cute na playground. Tapos ito, meron parang mga beach bed, quote-unquote, di ba? Pwede kayong mag-chill, ibang natutulog, no? Tapos yan, doon merong ano doon, parang graffiti. May mga art wall, I mean mga wall art wall. May mga wall art kayo makikita dito, banda. Tapos ito nga, very picturesque din tong view na to. Or spot na to, di ba?
Tapos yun, kita na rin dito AIA, yung Central Pier. Ayan, palubog na yung araw. It's almost sunset. Ayan, ang ganda. Ayan, yung iba naka-chill dito. Meron din mga bench around the area. Ayan, where you can chill and just wait for the sun to set. Diba? Yung iba naka-ano na, time-lapse na for the sunset. Tapos, yan, you can just take a moment, take a deep breath here, chill. So this is Little Dubai. Ito yung specific spot na to. Ayan. So alam nyo ba na Pinoy daw yung nagsabi or nag-coin ng title na Little Dubai for this. By the way, itong structure na yan, it's called the Harbor Wave. Ayan, dito yan sa may East Coast Boardwalk. Tapos ito, ayan yung Hong Kong Island. So you can see, din yung Hong Kong Station. Ayan. But yeah, kaya daw tinawag na Little Dubai kasi yan, parang reminiscent siya nung parang Dubai skyline. Diba? With this being the Burj Khalifa. Akala mo naman talaga. And yun, yung skyline daw ng Dubai kasi parang, well, parang ganun yung feels or ganun yung vibe. Diba? Pero yun, ang cool lang na Pinoy daw yung nag-coin or Pinoy yung nagpangalan ng Little Dubai sa spot na to. Ayan, diba? Lakas makaano, jet to holiday, kala mo nasa Dubai ka. Oh, saan ka ngayon? Oh, diba? Oh, Burj Khalifa. Burj Khalifa what? Diba? We're here, we're in Dubai, guys. Hello sa family ko dyan. I'm here in Dubai, UAE. Alright, waiting na lang tayo na, ayun nga, mag-set yung sun. Mag-set yung sun talaga. Lumubog yung araw. Ayun, tingnan nyo yung kulay, oh. Dahil dun sa sunset, di ba? Yung pagka-gradient ng landscape or skyline ng Hong Kong. Ganda. Manifest natin na makapunta rin kayo dito mga ma'am sir soon. Diba? Ito, gusto yung makita ang Dubai ng Hong Kong. Ang Little Dubai ng Hong Kong. Dito lang yan sa Fortress Hill. Try natin puntahan yung ito, yung view deck. Dito sa harap nung Harbor Wave na infrastructure. Ayun na mga ma'am sir, it's like bleeding gold, di ba? Perfect yung reflection ng sunset din sa Golden Building and then yung reflection din doon sa dagat. Sobrang perfect. Minsan masarap lang din mag-cool down ng ganito guys, like watching the sunset, enjoying the view, di ba? Walang stress and all. Ay, masaya. Natutuwa ako sa ginawa natin ngayon, yung naging itinerary natin dito. Sobrang perfect nito. Sobrang na-energize tayo ulit. Diba? And sobrang saya na napuntahan yung mga ganito ulit. So yung mga ma'am sir, starting to get dark. Pero yan, ito, ilaw to mamaya. Specifically itong Harbor Wave. Actually, it's really nothing that sobrang special eh. But the view itself, tsaka yung ambience, yung feels, yung vibe, that's what making this place special. Plus, ewan ko, yung sunset, especially the sunset, grabe talaga. I mean, yung vibe na mabibigay nito, the view, tapos salty air, Taylor Swift. Di ba? Ang saya. Ayun, sobrang refreshing lang din yung hangin. Mas marinig mo yung sound ng waves.
Di ba? Plus this view. Magnificent. Magnificent. Sobrang surreal, guys. So you can definitely add this sa inyong Hong Kong itinerary, mga ma'am, sir. If in case, papadpad kayo dito banda sa Fortress Hill, sa North Point, or yun nga, puntahan yung Monster Building, pwede nyo na tong i-segue. Puntahan nyo to. Legit. Ako sobrang na-enjoy ko siya. So yun, mga ma'am, sir, from here, babalik na lang tayo ng Fortress Hill MTR station. Again, that's like 10 to 15 minutes walk from the East Coast Crescent or Boardwalk. Ayan, sobrang na-enjoy ko to. And this is another opportunity for you guys to explore Hong Kong, to discover more of Hong Kong. You can also enjoy yung Symphony of Lights later. Ayan, kung gusto ninyo, para iba naman yung maging view, di ba? Iba yung maging POV ninyo, pwedeng maging alternative din to. So yun, mga ma'am, so iba rin yung atake niya pag gabi. Ang ganda. Ayan, nakakatuwa. So yun nga, kaya yung marirecommend ko talaga, kung pupunta na kayo rito, at ito yung magiging last stop nyo, or if ever, you will spend the afternoon until mag-set nga yung araw, or lumubog yung araw para dun sa sunset view, plus yung night view ng Hong Kong skyline. Bagong-bago siya for me, natutuwa talaga ako. Sabi ko kanina, alis na ako ng mga around 6:30 or mga before 7, aalis na tayo. Pero hinintay ko na talaga siyang maggabi kasi gusto ko na rin siyang makita, ma-feel, di ba? Kasi iba nga yung vibe talaga niya kapag gabi. Okay guys, hindi tayo ngayon sa Jollibee sa Central. Mga ma'am sir, bigla lang tayo nag-crave sa Jollibee. Matagal-tagal na rin tayo hindi nag-Jollibee. But anyway, this is the price. So $50 yung Chicken Joy, yung C2 nila rito. Tapos plus $6 kasi nag-upgrade ako. Tapos yan, dalawang rice tayo pang malakasan, di ba? Dinner na natin to. Then yan, chicken. Sa totoong buhay lang, mas masarap yung chicken dito kaysa dun sa Pinas. Ay, thank you po. Sayang yan. Opo. Thank you po. Ewan ko kung baka nasanay na lang yung palate ko or nasanay na lang yung panlasa ko dun sa ano. Pero mas malaki yung chicken, tsaka mas malinamnam for me. Pero yun, akin lang naman yun, di ba? So yun, kain na muna ako guys, di ba? Ang dami kong segue. So, ito na yung last stop natin for today's video. So yung mga ma'am sir, no, dito ka na tatapusin ng ating vlog. Sana nagustuhan ninyo. Again, if you want to add this on your itinerary, pwede. Sundan nyo lang yung ginawa natin. Or, you know, you can tweak. Depende din sa schedule nyo. Sana nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe on my channel. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios. Bye guys.